Nalalapit na ang Kapaskuhan. Mahalaga po ang pagkakataong muling makasama ang bawat pamilya, lalo na para sa persons deprived of liberty or PDLs. Kaya naman pag-uusapan natin ang mga regulasyon, schedule at mga nihandang activities upang maging maayos, ligtas at makabuluhan ng Christmas visitation sa mga pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. At upang magbigay linaw at mahalagang paalala kaugnay nito, makakasama natin ngayon ang spokesperson ng BJMP na si Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa inyo at sa mga viewers natin. Sir J. Rex, ano po yung kabuang Christmas visitation schedule para sa mga kababayan, kapamilya ng ating mga persons of deprived of liberty ngayong Kapaskuhan? Katulad ng regular visitation natin, tatapat po kasi ng Wednesday and Thursday itong holiday season natin. Regular visitation schedule siya. However, may mga special consideration tayo. Okay. The usual is 1 to 5 p.m. However, dahil nga po with the holiday season, depende sa ating mga jail facilities at regional offices natin kung they will do it early or longer or later na ang pagtatapos ng dalaw. And of course, depende sa situation ng jail yun. Okay. Nag-provide naman tayo ng Parang guidelines. per batches minsan, sir, ginagawa sa ganyan. Yes, kaya nga po dahil sa inaasahan namin dadagsa din ng dalaw sa ating mga piitan, Yes. we can allot a longer period para sa visitation, para ma-accommodate lahat. Okay. Well, for this season, how much are we expecting po na dadagsa at in terms of safety and security, paano po natin sinisigurado? Wala po kaming exact numbers dyan but definitely Ballpark mas marami kesa sa the usual visitation namin. Okay, pero paano po natin sinisigurado yung safety and security ng mga bibisita since dadagsa nga po ito mga? First and foremost, lahat po ng aming empleyado ay naka-red alert. Ibig sabihin, 100% attendance ang BJMP dyan. Full force kami. Hindi dahil para lang dyan sa holiday, kundi para sa security na rin at the same time. So marami mag-a-assist sa dalaw at the same time marami rin magsisecure ng ating facilities. Okay, let's lighten up, sir. Yung mismong aura pagdating doon sa paano nangyayari yung visitation, may events ba, may parties ba na ginagawa? Kasi, to be honest, I had an experience, I had a friend na napunta ko dyan sa BJMP May Kawayan, tapos isa sa celebration, tapos dahil wala siyang kasama, parang may nagsabi na walang mga kasama or whatsoever. So parang pupuntahan mo siya doon, tapos talagang kumpul-kumpulan yung pamilya. Tapos talaga nag-iiyakan sila. Pero sir, siguro for the sake of the information of ating mga ka-RSP, tell us more, anong vibe, anong ginagawa, the activities, what's something special with this? Actually, napakasaya ng pinipilit din natin maging masaya ang kondisyon nila sa loob ng piitan sa Pasko. Definitely may mga volunteer groups na pumupunta at hindi lang yung mga dalaw nila na nagbibigay ng mga ganito, halimbawa mga small parties, simple parties and simple activities para doon sa mga walang dalaw, sa mga aged at mga vulnerable PDL o may sakit. Ganun din, bukod din dun sa mga may dalaw nga, sinasama nila yung tawag na kasalo system nila. Sinasama nila yung mga walang dalaw. May mga ganun tayong practices ngayon na pinapayagan naman natin dahil holiday season naman. And of course, other volunteer groups nga po pumupunta at welcome na welcome mag-outreach program sa ating mga piitan. And from your perspective, from your observation, paano ito nakakatulong sa tingin ninyo sa moral ng mga PDL, yung mga ganitong aktibidad? Una po, dahil nga po itong panahon na to ay holiday, walang hearing, nakakapagpataas ng moral nila kasi kahit papaano naiibsan ang lungkot nila sa loob ng piitan. Lalong-lalo po dun sa mga walang dalaw o di kaya may mga piitan tayo na malayo para dalawin ng kanilang mga kamag-anak. And with this, may mga dinadagdag pa kami katulad ng e-dalaw o virtual visitation na available na din naman ngayon and other modes of visitation. So paano video call? Yes, video call po yun available. Okay, may certain minutes or ano? May depende sa dami ng nakapila sa online. Ayun, isa yun. Okay, since we're talking about some limitations, what could be the limitations on the activities na gagawin para sa Kapaskuhan sa mga piitan? Well, definitely ang limitations niyan ay bawal ho magdala ng contraband sa ating piitan. Of course. Sa ating mga dadalaw, kailangan ho talaga yung allowed na items lang, bawal ang nakakalasing na inumin, bawal ang mga bladed weapons o nakakasakit na mga weapons. Todo check din dyan Yes. Magdadala ba ng ID ang mga visitors? Yes, definitely. Kailangan ng identification. And of course, kailangan nating ma-check kung sila ba ay
related sa dadalawin nila. At ayaw din naman namin na kung sino-sino lang ho ang dumadalaw. Ano yun, sir? Parang minsan, ano nangyayari? May listahan ba kayo kung sino yung pupunta? Expected. Yes, elected po nila yung visitors nila, sino yung mga immediate family at friends nila. And kung may mga hindi naman ho papasok doon, by request basis na lang, pinapayagan naman ho yan. Okay. Yun. Pero yun nga yung para sa ating mga ka-RSP, sa mga dadalaw, no, huwag magdala ng kontrabando kasi baka mamaya imbis na kayo yung dumadalaw, kayo na yung dadalawin. Correct. Tama, may mga ordinansa ho tayo na may mga penalty o pagkakakulong na rin ang mga pag-sneak ng contraband sa ating Yun. mga piitan. Pero ano pa po yung magpapayo ninyo sa mga pamilyang dadalaw sa kanilang mga kaanak na PDL para mas maging makabuluhan itong ngayong Pasko? Opo, yun nga po, bukod sa hindi pagdala ng contraband, sana pagpunta nila doon, may mga baon din silang pagmamahal sa kanilang reconciliation. Most of the time, reconciliation happens during this holiday season Okay. sa mga piitan natin. That's very big. Dito Ang lang ganda. dito lang din nila nakikita o pagkakataon na makauwi ang dalaw nila. Oo naman. At dito sa mga pagkakataong ito, of course, what we are encouraging is the support sa mga PDL. Kasi ang support ay hindi lang sa pagkain, sa pagdalaw, kundi sa rehabilitation nila. Ayun. Kasi the ultimate goal is pag lumabas sila, Remorse. ibalik namin sila sa kanila, huwag na silang bumalik. Okay. So, ma-rehabilitate, ma-reintegrate sa society Naku, baka with their mamaya- help. Opo. Baka mamaya masyadong maganda yung trato ng BJMP, gusto yung bumalik ulit ng mga nasa piita. Pero we understand, of course, sila yung persons deprived of liberty. And hindi lamang Kapaskuhan, pero dapat patuloy yung pagpaparamdam na sila pa rin ay mga tao. Since Yes. persons naman yan. Yes. So in terms of humanity, on the lighter side, what are the plans na ginagawa natin at gagawin natin para sa ating mga nasa piitan moving forward? For example, next year, do we have any plans for them? Yes. On a national basis for all the BJMP sa sakop po ninyo? Yes, moving forward, ang plano ho talaga namin ay patuloy pang paluwagin ng piitan, number Okay. one. Napababa na ho natin, less than 300% na lang ang ating congestion rate from 600% Okay. more than 5 years ago. Nakapagpatayo tayo ng mga modern facilities. Ito yung mga moving forward na plans namin na nakita nga po natin na hindi lang yung pinagkulungan nga ngayon ng mga high-profile cases natin, na sabi nila ba't napakaganda. Napakarami na ho natin piitan na maganda rin. 142 ho yan na bagong tayo. Ganon din ho, mga programa sa PDL ay more evidence-based natin. More geared towards rehabilitation or reintegration sa society. Kakatulad na nito, itong prime example natin, yung drug rehab program natin, kay KDK, very effective. At kapag up to the barangay level ay may reintegration tayo. So yung mga ganung programa at mga adikain ang gagawin natin. Alright, pahabol ko lang sir kasi may mga instances na yung mga PDLs pag nakakalaya, hindi sila tinatanggap ng pamilya nila. Meron pa rin ba tayong coordination with other agencies parang para matulungan post. sila? Yes. Meron po tayong isusulong na programa din dyan, yung tinatawag na BJMP Cares, Community Aftercare Reintegration and Empowerment Services, na kung saan ito po yung aftercare referral. Tama ho kayo, may mga hindi ho tinatanggap talaga eh. Ganun pa man, ang pinipilit ng BJMP na i-refer sila sa appropriate agencies, katulad for their employment, housing, or social welfare nila and health. So ito po yung mga referral system kasi hindi naman ho kami pwedeng mangatok sa loob ng mga bahay nila sa mga komunidad, hindi naman ho namin trabaho. Yes. Kundi, Yes, tama ang naman. trabaho namin ay i-refer sila sa tamang ahensya ng pamahalaan para patuloy ang pagbabagong buhay nila. Alright, maraming salamat po sa impormasyon at sa inyong oras. Ngayong araw, Jail Superintendent J. Rex Bustinera. Thank you so much, sir. Thank you.